linggo ng muling pagkabuhay, kapag sinabi ko, Lumen Christi, ang isasagot ko ninyo ay, Deo gratias. Ulitin po natin, Lumen Christi. So bahagi yun. Anong ibig sabihin? Lumen Christi, liwanag ni Kristo. Lumen Deo gratias. Anong ibig sabihin? Salamat sa Diyos. So yun ang ibig sabihin. Kaya may mga taong pangalan may Deo gratias. Yun yung mga nagpapasalamat sa Diyos. So bahagi ko yun kung saan ngayong panahon na muling pagkabuhay ay maging bahagi ng ating pagbati. Noong nakaraang taon, ang ating ginamit na pagbati ay si Kristo muling nabuhay. Ang sagot natin ay Hallelujah, Hallelujah. So, matatandaan pa na salamat sa Diyos. So bahagi ko na sa ating mga pagninilay, lalo na sa muling pagkabuhay ni Yesu Kristo, makita natin yung liwanag ni Kristo. Sa Jesus ang ating liwanag. At siya na magbibigay ito ng tunay na liwanag sa atin. Sa Kristo muling pagkabuhay. At doon namin nakalawin ang mga tema ng ating pagninilay at pagkilala. Kasi sabi na ako natin, paano tayo gagabayan ng Kristo muling nabuhay kung hindi tayo naliliwanagan. Ngayong linggo na ito, itong second Sunday of Easter, ay tinatawag din po natin ito ng una natin, yung linggo ng pagdududa. Linggo ni Tomas, linggo ng mga taong nagdududa, mga hindi mamalagay, mga nag-aalinlangan. Kasi ito yung nakita natin sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Ito rin po kung tutusin ay mula po ng year 2000, ito ay tinatawag mo namin alin, ay ipinahayag ni Papa na ito ay Pope John Paul II, ito ay linggo ng dakilang awa ng Diyos. Divine Mercy Sunday. So bahagi yun sa aking nawa ay makita natin na yung kanyang pagliligtas ay isang pagliligtas na mula sa kanyang awa. Kaya sa Ebanghelyo, makita natin ngayon yung alin. Nakapinig ang mga pinto ng mga alagad ng kanilang pinagtitipunan. Bakit? Natatakot, nag-aalinlangan, mga nangangamba. Ngayon tayo dumadaan sa krisis. Maraming nangangamba. Kaya kasi mataas ang presyo ng diesel ng gasolina. Taas na rin ang mga pamasahe. Hindi pa natin alam kung ano pa yung mga tataas. Bahagi rin yung pakita natin, may mga pangamba na alin na tinatawag natin paglaganap ng gera. Bagaman ngayon ay mayroong tinatawag natin ceasefire sa loob ng 2 linggo, pero hindi natin alam pa yung mga susunod. Sana ay matapos na. Pero yun nawa yung makita natin. Nandiyan palagi yung pag-aalinlangan, mga pangamba, mga agam-agam, mga walang kasiguraduhan. At ano yung epekto nito sa amin?
binabagabag tayo. Sabi nga natin, ang famous na ginagamit natin ngayon na yun, ini-stress tayo. Siyempre, hindi lamang yung epekto nito, kahit na kumisan na rin, yung mismong pag-iisip. Pero, huwag tayong mag-isip. Kasi minsan, mas nakakalo tayo ng isip. Nakikita natin na parang sinasalaguban tayo ng mga krisis na ito. Bagaman ito ay naranasan din natin ng panahon ng pandemya. Pero ano yung pamamaraan na makita natin sa paanyaya ngayon sa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Ang salitang ginamit na Jesus na kanyang bakilin, sumainyo ang kapayapaan. Kaya po, every Mass, meron tayo pagpapahayag ng kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Napakahalaga po yung kapayapaan. Napakahalaga yung kapanatagan ng kalooban. Nasaan yun ang ating pangawakan? Yung kapayapaan na dulot ng Kristo muling na buhay, na makita natin na sa ating pagkilos, hindi lamang yung tinatawag natin kung tawagin na kuminsan ng iba ay opium of the people para lamang binibrainwash tayo. Hindi maliwanag na pagtitiwala na kaya tayo nagkakaroon ng kapayapaan ay alin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Na naging bahagi ng karanasan ng mga Hudyo, kahit anong lumang tipan, ang naging karanasan, lalong-lalo na ng mga alagad, saan? Sa kanyang muling pagkabuhay, na ipinamaman nito sa atin sa pagkilos namin sa daigdig na ito. Kahapon, kanina pala. Kanina po ay nag-video kami pagkatapos ng misa kanina naman, 7 to 8. Yung video na kanina ay panalangin, video for peace. Panyaya ko ni Pope Leo. Nasa gitna ng mga alita na ito, ipanalangin natin yung tunay na kapayapaan. At napakalaga sabi nga natin, bakit mga tao ngayon walang kapayapaan, walang kapananagan ng kalooban, stress out, ay isa ko sa mahalagang huwag namin kalimutan. Manalangin. Kinakailangan natin ng pananalangin. Pananalangin na kami, dagdagan pa natin yung ating pananalangin. Napakahalaga ko. Well, hindi lamang ko yung pagsimba natin, pag-araw ng linggo, ngayon sa atin sa araw ng Sabado, pinag-anticipated Mass. Ngunit ilang ang mga panalangin natin. Pagdarasal ng Santo Rosario, mga devotion natin, bahagi at makita ko natin na rin na sana mabigyan tayo ng kapayapaan, kapanatagan ng kalooban. Kasi kuminsan sabi nga ng iba, bakit pagkat ako'y inaatake sa puso, tumataas ang aking blood pressure, ako naman hindi kumakain ng matataba, ay overthinking. Kalimitan nag-overthink tayo. Bakit tayo nag-overthink? Nakalimutan natin na magtiwala sa Diyos na awa, na nagbigay ng kanyang bugtong na anak upang tayo tumusin sa buhay na ito, sa daigdig na ito, sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Pangalawa ay ang
pagdududa. So, yung una, kapayapaan. Kung minsan yung pagdududa na yun ay gumugulo rin ng ating kapayapaan. Kasi people who are always in doubt. Bakit nagdududa? Hindi alam. Tama ba ito? Mali ba ito? Ang tawag na namin din ay gray area. Hindi malaman kung puti o itim. Pero sa pinag-usapan natin, si Kristo bilang liwanag, paniliman din yan. Kasi inilalagay mo ang iyong sarili saan, hindi ka naliwanagan. Hindi malinaw sa'yo. Malabo. Kasi kaya nga ikaw'y nagdududa. Kaya maganda rin yung Ebanghelyo natin sa araw na ito. Kasi bakit? Kasi hinayaan ni Jesus natin. Tingnan mo ang aking kamay. Tingnan mo ang aking tagiliran. Isuot mo ang iyong daliri sa aking mga bukas sa kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Para malaman natin, hindi ito multo. Hindi ito pangikain. Hindi ito haka-haka lamang. Hindi ito hologram. Hindi ito video. Hindi ito virtual. Ito ay tunay na Kristo muling nabuhay. Kaya nga, bahagi ko yun. Alam mo sa filosofiya, meron kaming pamantayan. When you are in doubt, do not act. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagduda, huwag kang kikilos. Kasi hindi ka sigurado eh. Ano mo nang gagawin mo? Resolve the doubt. Tingnan mo, totoo ba yung pagdududa mo o hindi? Or may kakayanan ka ba na ilagay mo ang iyong kamay sa tagiliran ni Jesus? Lampagan eh, malayo eh. Sa ibang bansa, wala akong malalaman kung bagay na ito. Ibig sabihin, kasi bakit? Kung minsan na alin, sabi-sabi lang, do not concern yourself with something that you cannot measure. Kasi magdadagdag lang yun na kabulumihanan sa iyong isip. Bahagi mo yun na kung saan ay makita natin. Kasi yung ating pananampalataya is neither blind obedience. Hindi naman pwede na ikaw ay maniniwala na gawa lamang ng sabi-sabi ng kanyang mga alagad. Kasi baka yun ang akala kasi ni Tomas eh. Baka siya ay pinagkakaisahan lang ng 10. Ikaw lamang. Kung tawagin natin ay ano lamang, binibiro lamang. Baka ginagamit lamang sa vlog. May mga ganun eh. May tawag sila doon minsan. Kaya napakahalaga yung alin na hanapin natin at siyasatin natin yung aking informasyon. Kaya nga ako ngayon, isa ko sa mahalagang aspeto ngayon, kaya po yung mga tinatawag natin ngayon, napakahalaga ko ngayon yung information of data. Yan na yun ang binabayaran eh. Kasi kung mali ang data mo, mali din ang desisyon mo. Bahagi mo yun. Ito na halimbawa sa mga produkto na ipinagbibili. Ito ay bibili ng tao. Kapag sinayang bibili ng tao yan, kapag binigyan mo yan ng kapital, mali pala ang informasyon mo, anong mangyayari sa produkto mo? Mabubulok. Hindi naman pala gusto ng tao yan eh.
Kaya bahagi ho, no? Kaya ho, nakita niyo yung mga grocery, may data sila. Alin dito ang mga fast-moving na mga merchandise. Yung mga fast-moving merchandise, nag-i-stock sila. Yung mga kung tawagin ng slow-moving merchandise, makita mo, kakunti lang yung stock nila. Kasi bakit? Sayang yung space. Yung space na dapat ay doon sa fast-moving merchandise ay doon mo ilalagay yung mga slow-moving merchandise ay sayang. Sayang yung oras, sayang yung panahon, sayang yung pera. Kaya napakalaga yung right information. Hindi lang po yan sa larangan ng pamimera, maging sa larangan ng pananampalataya. Bahagi yun. Kaya nga, hinayaan na yung sinapagalitan na si Tomas. Hindi niya na. Nakita niya ba sinabihan kay Tomas na wala kang pananampalataya. Ano ang sinabi niya? Mapalad ang mga naniniwala na hindi nakakakita kasi they will no longer be there. He will no longer be there. Wala na si Jesus doon eh. Pagkatapos noon, bahagi mo ng pagkilos. Pero hindi niya pinagalitan si Tomas. Isuot mo ang iyong daliri sa aking mga kamay. Kaya napakalaga ko, lalo-lalo na sa mga decision maker. Mga nagdidesisyon. Know the right information. Bagamat hindi mo lahat nakikita ang lahat ng informasyon. Sana, yung kaya mong makuha na informasyon, makita mo, para rin makapag-decide ka ng maayos. At yun ay alin, magiging pamantayan natin ang pagkilos at ang pag-ulam. Kasi, kaya ako kumisa, nakikita natin, ay bahagi o sabi nga ako natin, ay mayroong iba pa na sumisira sa tamang informasyon. Ano yun? Kasalanan. Kaya sabi na natin yung sa usapin na flood control project, bakit nagkakamali yan? Yung mga engineer at mga architect gawa ng kasalanan. Anong nangyayari, anong ginagawa nila ay pinalalaro nila sa kasalanan. Pero bahagi yun na kung saan ay makita natin na napakahalaga ko na magkaroon tayo ng maliwanag na impormasyon para makita natin yung tunay na pananampalataya na dulot ng pagliligtas ng Diyos. So ito pong dalawang ito ang idulog natin sa harapan po ng ito. At yun ay inihaalo niya sa atin bilang mga tunay na pinagkitaan ng Kristo muli.